Ngayon naman, i-share ko sa inyo kung paano kayo makapag-apply ng SSS AKOP through online. Ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung SSS forms. So, dito, makikita nyo na agad yung mga downloadable forms ni SSS. Click nyo lang yan. Ayan, andito na lahat yung mga form ni SSS na pwede nyong magamit for your SSS benefit or kung ano man yung mga concerns niyo is andito na lahat ng mga SSS form. So, dito hanapin nyo lang yung Annual Confirmation of Pensioners form. So, dito meron kayong tatlong form na mapagpipilian. AKOP form for the retirement or permanent total disability pensioner. Next naman is the AKOP form for surviving legal spouse pensioner. Pangatlo is AKOP form for representative payee of dependent minor or incapacitated children. Dito, kung ano yung applicable or kung anong klaseng pensioner kayo, so yun yung pipiliin ninyo. Kung halimbawa kayo ay surviving legal spouse pensioner, so itong form ang i-download nito. Click nyo lang yan. Then click download. Then ito na yung form na isa-submit ninyo through online. So again, kung ano yung applicable or kung anong klaseng pensioner kayo, so yun yung pipiliin ninyong form. Para naman sa tutorial kung paano ninyo ito ma-fill out. So, meron akong mga tutorial niyan guys sa YouTube. I-search nyo lang how to fill out SSS AKOP form Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung mga tutorial ko kung paano kayo makapag-fill out dito. Next requirements naman tayo is kailangan mag-picture kayo, hawak nyo yung newspaper. So, ang newspaper dapat guys is updated. Dito, kailangan updated yung date na nakalagay sa inyong newspaper. Dapat updated or kasalukuyang date or month. Then guys, para naman sa mga nahirapan kung saan makabili ng newspaper, so punta lang kayo sa mga 7-Eleven branch at doon kayo bumili ng newspaper. So, updated sila. Halimbawa, pagpunta nyo sa 7-Eleven, so kung anong date na pagpunta nyo doon is, yun din yung date na binibenta nilang newspaper. So guys, dahil kayo ang pensioners, so of course, kayo dapat ang may hawak ng newspaper na ganito. So, make it sure lang nakitang-kita yung date na naandito. Pwede din yung ganito guys. So, as you can see sa screen, andyan yung kompletong date. So, sa mga TV ninyo, manood kayo ng news, dapat lang na may kasama ang complete date ito. So, gayahin nyo na lang yung sample natin. Ganyan yung gagawin ninyo. Then, kailangan lamang na hindi malabo yung pagka-picture ninyo. Next requirements naman is PSA birth certificate. So, para ito sa mga dependents na under guardianship. So, hindi ito applicable sa lahat. So, para lamang ito sa mga dependent pensioner. Kung hindi ito applicable sa inyo, so, huwag kayong mag-submit ng ganito. Ito ay PSA birth certificate ng minor or no dependents. Next requirements naman is your one valid ID. So, take note guys na pag once na primary ID yung gagamitin ninyo is kahit isang ID lamang. Driver's license ko is belong siya sa primary ID. So, isa lang yung ID na ipapasa natin. So, ano nga ba yung mga primary ID? Dito, ito naman yung mga primary ID na tinatanggap ni SSS pag once na mag-submit kayo ng AKOP online. Ito yung UMID ID, SSS ID, Philippine Identification Card,
alien certificate of registration, driver's license, firearm registration, license to own and possess firearms, NBI, passport, permit to carry firearms outside of residence, postal identity card, seaman's book, at saka panghuli is voter's ID. Ayan guys, so yan lang mang yung mga listahan ng mga tinatanggap ni SSS na mga ID. Ngayon, paano naman kung halimbawa is wala man lang kayong primary ID? So ito is mga primary IDs. So ang gagawin ninyo is pwede kayong makapag-submit ng any of two other IDs. Take note na pag once na wala kayo ni isa dito sa mga ID na naandito, pwede pa rin kayo makapag-comply ng AKOP. Kailangan nyo lang mag-submit ng dalawang IDs na secondary. So ano yung mga secondary IDs? So secondary IDs is tulad ng mga police clearance, TIN ID, PhilHealth ID, at Pag-ibig ID. Dito pala guys, kung kayo ay permanent total disability pensioner, so dapat is mag-submit din kayo ng medical certificate ninyo at certified true copy of your result of laboratory procedure. Then guys, pwede din kayong makapag-request ng home visit. Ngayon, para makapag-submit tayo ng AKOP online, open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. Dito, i-search nyo lang yung SSS website. So, click lang natin yan. Ayan, andito na tayo sa mismong website ni SSS. Dito, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo dito yung C branch directory. Click lang natin yan. So, dito, bakit nga ba tayo nandito sa branch directory ni SSS? So, take note na bawat SSS branch is iba-iba yung email nila. So, hindi tulad dati na iisa lamang yung email address ni SSS, kung kaya pwede tayong makapag-email agad sa kanila nang hindi na tayo dadaan dito sa SSS website. Pero sa bagong update ni SSS is kailangan mag-apply kayo ng AKOP through online sa mismong branch kung saan kayo nakabilong. So ako, dahil sa Pasig ako, so Pasig City ako mag-apply ng AKOP. Sa branch directory, dito natin malalaman kung ano yung email address ng bawat SSS branch. So dito, choose region lang tayo. Click natin yan. Ayan, so dito, kung halimbawa taga NCR kayo, so piliin natin yung NCR. Pero kung kayo ay taga Luzon, Visayas, Mindanao, or foreign, so yun yung pipiliin niyo kung ano yung applicable sa inyo. Again, ako is NCR. Click natin yan. Then, click nyo tong choose branch. Dito, hanapin nyo lang yung Pasig. So, hanapin natin yung Pasig. Ayan, so dito ako sa bilong sa Pasig Pioneer. Click natin yan. Ayan. Ngayon, click natin tong search. Automatic guys, pagkalagay nyo ng branch, so automatic makikita nyo na agad yung email address ng Pasig. Dahil ito yung email address ng Pasig, so yan yung ilagay natin sa email natin pag once na mag-email na tayo ng ating AKOP requirements. So ngayon, copy na natin yung email address ng branch ng Pasig. So, diin lang natin ito guys para makopy natin. Then, click copy. Then, click copy. So, ayan guys, nakopy na natin yung Pasig Pioneer na email address. So, ngayon, balik na tayo sa ating email. Then, ngayon, sa 2, ipipaste na natin dyan yung email na kinopy natin. Ayan. So, ito na yung email na gagamitin ninyo tuwing mag-AKOP kayo yearly. So, ngayon, dito sa subject, so lagay nyo lang yung subject ninyo is AKOP compliance. Ilagay nyo dito is yung kumpletong pangalan ninyo. Halimbawa, ang kumpletong pangalan ninyo is Jobs R. Blog. Ayan. Then, dito naman sa email, click nyo itong email, compose email. Dito, maglagay kayo lang ng information, good day.
Ito lang yung sample format ko pag mag-email kayo kay SSS. So guys, pwede namang dagdagan nyo yan ng information na ilagay dyan. Nasa inyo kung gusto pa kayong ilagay dyan. So ngayon, attach na natin yung mga requirements natin na ginawa natin kanina. Dito, click na natin ito. Ayan, click nyo yan para ma-attach natin. Then click attach file. Then hanapin nyo yung pinicturan yung mga requirements. So, ayan guys, ito yung form kanina. Ayan, so diin nyo lang para makapag-attach tayo ng madami. So, depende yata sa cellphone guys. Hindi ko sure kung makapag-attach kayo ng mas mahigit pa sa isa, ng sabay-sabay. So, sa cellphone ko is pwede. Ayan, next is itong ID natin, pangatlo. Next is yung newspaper na hawak. Ayan. So, yan lang yung applicable na requirements na kailangan kong ipasa. So, click na natin tong select. Ayan. So, makikita nyo dito, ito na yung requirements na kailangan nating ipasa kay SSS. Okay na yan lahat. So, click nyo na itong send. Ayan. So, yan yung send. Then, guys, pagka-click nyo yan, magsisend na yan. So, hindi ko lang yan i-click dahil magsisend yan doon kay SSS. So, of course, itong vlog na ito is for tutorial purposes lamang. Kung nyo makapag-send nitong mga requirements, so, hintayin nyo yung email ni SSS, i-email back si customer service ni SSS na okay na yung akop ninyo. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-comply sa SSS Akop online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thanks for watching!